regulate ng emotions niya. Honestly, that's normal with kids. Na-focus mo sila sa mga nursery rhymes. You need to be more intentional. I know mahirap siya, hindi. Welcome back to our channel. Let's drink water, let's drink. Try to calm down, na. Try to calm down. Let's drink water. No, what happened? You're very red na. No, because of crying. It's okay. It's okay. I'm now here in our room. Honestly, kakatapos ko lang mag-video call with Daddy Harvey. Grabe, nagulat talaga ako with Kai. Nandun na kami sa mga cousins nila, but iiwan ko kasi sila Illy and Feifei doon. Pero si Kai kasi hindi namin ibalik sa bahay kasi yun nga, para makapag-rest siya, makapag-nap siya, tapos kailangan ko din bumalik kasi may mga tatapusin ako. And yung isang assistant ko dito, uwi siya sa kanila. So kailangan namin para mag-sub, kailangan namin umuwi para makaalis siya. So, yun nga, na-realize ata ni Kai na alis kami and ayaw niya pang umalis. So, nagulat kami. At first kasi, nakausap ko siya. So, we'll go home na, we'll ride the car. And she's saying, okay, parang okay siya. Pero nung na-realize siya talaga na aalis talaga kami and feeling ko, nakita niya na hindi kasama yung mga sisters niya. Sobrang grabe. Nag-full tantrums siya talaga while I'm driving. And ang naalala ko lang nung time na yun was our Achi Ellie. May ganun kasing instant si Ellie. One na problem niya talaga before ni Ellie was hindi siya marunong regulate ng emotions niya. Nahihirapan siya. Honestly, that's normal with kids. Especially yung mga kids na very, yun nga, daming energy, so full of their emotions, may mga outbursts, ganun. At first, kahit tayong mga matatanda, maganon din tayo, pero well-developed na dapat. Well-developed na yung pag-adapt natin, alam natin kung anong gagawin natin if they feel those parang great emotions or big emotions. Pero sa mga bata, syempre dun pa lang sila nagsa-start na nag-a-adjust or nag-iisip ng mga ways or skills how to go with that. And with Kai, never siya na ganyan. Nagtatantrums yan si Kai, pero parang namamanage, alam mo yun, hindi siya tumatagal. Tapos kapag papakalma lang siya namin, lahat ng yun, or mag-change topic ka lang sa kanya, nag-okay na siya, makakalimutan niya na. Pero kanina, grabe, talagang full talaga, sobrang nagwawala siya sa loob ng car. It's very dangerous kasi nagdadrive ako. Mabuti na lang kasama ko si Romelyn. So, siya
siya yung nag-hold down, pero hindi siya kaya ni Romelyn. Lakas kasi si Kai Kai. Tapos yun na nga, she is grabbing me, talagang ganun na siya, na talagang nagpa-side kami muna kasi sobrang alam niya talaga paano ka i-trigger, parang alam niya kung anong mga dapat niya i-touch sa card, mga hindi dapat pwede, ganun. So, parang feeling ko it's a first time for her. Since nung 3 years old siya, talagang imagine kailan lang yun. That was 3 days ago. Parang ang dami niya. Nag-shoot up yung vocabulary niya. Even yung pag-converse niya, trying to converse na siya talaga. Talagang nag-iba talaga yung phrases niya. Ngayon, parang nagiging small sentences na grabe. And nagulat talaga ako, even sa emotions niya, like ganito. Siguro nakakaintindi siya. I don't know, pero grabe talaga. This was the first time. And yung parang thinking na kanina, talagang kalmado lang ako. Honestly, mga ganyan. Sanay na ako. I don't know with daddy, pero ako sanay na ako sa mga kids. Kahit anong shout pa dyan, talagang okay lang sa akin yun. Nasanay na rin with the 3 kids. Pero yun nga, yun yung, parang nagulat lang ako saan yun nanggagaling. Kasi yun nga, never siya. Talagang first time yun. Tapos yung naalala ko, sabi ko, I think I have that video, nagva-vlog din kami nung nagganyan si Achi Ellie namin. Pero yung kay Ellie kasi, yung point nun, yung sa kanya, yung kay Kai Kai, kasi hindi niya nakuha yung gusto niya. Yung kay Achi at that time, very petty lang talaga yun. Tawag na to, ayaw niya mag-park kami in that place. Gusto niya sa kabilang side. Ganun lang talaga nung nag-park kami sa bahay. Parang ganun. Tapos hindi na, yun na yung cost niya. So parang sa kanya grabe. Tapos si Ellie kasi at that time, lagi naman nagaganyan kasi hindi siya talaga marunong, especially na delayed siya sa speech, lahat ng yun. With Kai Kai, feeling ko, it's something first time sa kanya. Kaya kanina, hindi din ako nagalit. Parang awa din ako sa kanya na parang siguro nandyan na siya sa point ng life niya na ganyan. Praise God talaga na honestly, I'm in a good mood and okay lang, I'm well rested, ganun. Kaya siguro na parang yun, nakapag-isip ako ng mabuti and was able to think how to deal with her, ganun. Pero whole trip namin, more than 10 to 15 minutes, umiyak lang siya, nagwawala lang siya. Nandito na kami sa bahay, hindi muna ako bumaba. Yun, I tried to hug her, yun yung kaninang video ko. And she is still crying, so try kami video call kay daddy niya, kinausap siya ni daddy niya, pero dyan pa talaga, ganun pa talaga siya, hindi niya talaga kaya. Pero, yun, mas kalmado na siya. She just need a hug. Yun nga, siguro hinahanap niya talaga ako. Nagda-drive ako kanina, hindi ko mabigay yun sa kanya. Siguro isa pa yun. Kaya parang nag-full outburst siya talaga. And tapos yun, dinhatid ko na siya sa bed niya. Diyan pa rin yung iyak niya, pero yun na, mas better na kumalma na siya and everything. Tapos ako, parang ang dami ko lang din iniisip, dami pumasok sa isip ko. But I praise the Lord, sana na-handle ko siya well. I did not get angry, I did not shout at her, tawag na to. Tapos hindi rin ako hindi ko tinapatan yung emosyon niya. Lahat ng yun, I tried to stay calm. And yun nga, by the end of it, yun, napatulog ko na siya, nakarest na siya. Syempre, napagod siya sa lahat ng ginawa niya. But I think, nag-set na ako, sinabi ko rin kay daddy, nandyan na kami sa stage ngayon with Kai Kai. So, we really need to be intentional in helping her sa regulate ng emotions niya lahat. Nagdi-detox kami ngayon sa kanya sa screen. Honestly, not really the screen time. Yung problem kasi ngayon sa mga kids, kapag na-focus mo sila sa mga nursery rhymes or sa mga, or kung sila yung naghahawak ng phone and they know how to change it, yung attention span nila, lumiliit at lumiliit. Parang gets nyo, kapag nag-watch sila ng mga reels, kasi yung YouTube Shorts, nandyan na siya, makiklik niya if ever. Kapag minsan miss out siya namin, hindi siya namin, natitingnan, nakukuha niya yung phone, marunong na kasi magbukas ng phone. Tapos, yun yung masama sa shorts, kasi yung attention niya, hindi siya, kapag nanonood ka sa TV, you need to wait for it to finish, para kung gusto mo yun. Ngayon, sa shorts, or kahit sa mga nursery rhyme, pero dahil may capacity sila to change the video, ang bilis. So, kapag hindi nila type next, kapag hindi ko type next, parang gets mo, there's parang nawawalan sila ng pasensya, hindi sila marunong mag-regulate, hindi mo sila natuturuan to really wait, yung patience, marami yung nawawala sa ganoon. So, parang nagiging
poor management siya with screen time. So, parang, kaya naging focus kami. Nag-screen time kami, nagpo-phone kami sa kanya talaga, na talagang nag-change yung phone, sa phone kasi, kapag nasa labas. And that is really our problem, na parang, sabi namin, it's, at first, sabi ko, it's okay, kasi once a week lang naman. Honestly, that would be on a Sunday, kapag mag-church kami. Kasi dito sa bahay, walang phone talaga lahat sila. It's all on the TV. So, kapag TV, si mami yung may hawak nung remote. Pero yun din kasi ang nangyari. I know, naging busy kami ni daddy. So, syempre, yung mga assistant namin dito, yung babatay, minsan brothers ko. So, kapag sila sa kids, hindi sila marunong yung strong or firm. Kapag sasabihin nung bunso namin ni Kaikai na sini-change ka agad nila sa video. So, parang hindi siya nasanay na she need to wait, or kapag iiyak na, i-change na kaagad nila kung anong gusto niya. So, nakakapili siya ng gusto niya. So, talagang nakita na namin ni daddy na no, it's not right. Hindi pwedeng pabayaan lang siya namin at that stage. So, talagang nag-decide kami that we really need to do something. So, last time, nag-usap na kami ni daddy na at this time, the Lord knows our heart. We really want as a family to really go to church, and we want that, but we also want to be more intentional in teaching our kids. With Achi and Kaikai, Feifei, okay na sila, and we can leave them sa Sunday school, or even when they're sitting down with us, they can understand na. And with our Kaikai, nandun siya kasi sa stage ngayon na nahihirapan pa siya. So, ngayon, more on, naging decision namin ni daddy is, kapag Sunday, kasi yung church namin, sa SMX siya, so sa SM siya sa taas. So, nagplan kami na one of us will sacrifice amin ni daddy. So, example, kapag one Sunday, ako yung lalabas. Mayroon kasi parang playground dyan sa labas, na parang yung mga play area, na talagang dun namin dadalhin, will make Kaikai na yun na lang yung gagawin ng, while the other families, some of the family namin, nandun sa loob ng church, si Kaikai and one partner, it's either me or daddy, yun yung sasama sa kanya. So, si daddy kasi nagpa-piano siya every other Sunday. So, kapag si daddy nagpa-piano, ako yung sasama kay Kaikai. Kapag naman wala, siya naman. Parang ganun. So, the whole Sunday service, parang ganoon. Tapos, kung isa sa amin di nakapag-church, mag-online kami. Yun yung maganda with CCF kasi meron siya online, and we really spend time with the Lord with that one. But at this time, or at this journey we have with our Kaikai, we really need to be more intentional. And yun yung nakita namin na we need to be firm. Dapat malaman niya na yun nga, hanggang marunong na siyang mag-manage nung emotions niya, nung screen time niya. Like with my 2 kids, as in nagwa-watch na yan sila, limited lang. Pero if we say stop, kakaya nilang stop. Walang may nagwawala. Okay, because mommy, yun yung na-train namin sa kanila. And feeling namin, mas naging, dapat, si Kaikai nandyan na siya sa stage na yun. So, yun yung plan namin ni daddy. But this Sunday, kasi nga wala si daddy, sa Japan siya. So, yun, si mami lang. So, I'll try. Yun na siya. Doon na kami nagsastart lahat. Even with this one, nandito sa bahay, detox siya talaga. Talagang may mga outburst siya kasi feeling ko hinahanap niya na. So, kapag hawak siya phone, no, sinabihan ko lahat. Kahit yung mga assistant ko dito, yung mga students na kapag kukunin mga phone yun, no, wag niyong ibibigay, lahat ng yun. So, we build a rule, mas naging firm kami and intentional in what we will do. And let's see. I know mahirap siya, hindi siya ganun kadali. I understand, but consistency is the key. Totoo yan. With my 2 kids, consistency is the key. Hindi ka pwedeng mag-give in dahil lang nagwala siya. Hindi ka pwedeng, mahirap siya, totoo. Ano ko siya, until now, even with kay Feifei, nagwawala pa rin yan minsan kapag di makuha ang gusto niya. Pero yun nga, we're building it. We are parang, alam mo yung pinoprogram mo sa mind nila na this is the right thing. Kasi ikaw yung parents eh. As a parent, ikaw yung nakakaalam kung what's best for them. You prayed for it, nag-usap kayo ng husband mo, ng partner mo, so you really need to be firm sa ganito. I know there will be times na parang nabibisi ka, napapabayaan mo, kaya ngayon parang inakyat namin ng priority si Kaikai. Lesson na muna with the other things at this stage of our life. Alam naman namin, dito lang yun siya. And we really don't want na umabot pa siya sa stage na mas mahihirapan na kami to break that habit or to change yung yung response niya sa mga ganyang bagay. So please pray for us and pray with us kasi we really want to be
a good example also with other parents and even sa mga kakilala namin and even with our kids also. So, yun siya. Yun ang pinipray namin ni Daddy and hopefully, the Lord will help us, I know. Pero kakayanin at kakayanin siya talaga.